Pag-usapan pa natin ang mga isyong sinagot ng palasyo kasama si Mobile Journal Julie Baiza. Julie, unahin natin yung wage increase na 50 pesos kada araw. Maraming nalilitan dyan. Anong sagot ng palasyo? Pops, ang sabi ng palasyo, marami naman daw labor efforts na ginagawang administrasyon at kung susumahin daw, itong dagdag na 50 pesos kada araw ay 1,300 din sa kada buwan. Marami na din daw or kahit papano makatutulong na din daw para maibsan yung paghihirap ng ilan sa mga manggagawa. Doon naman, Pops, sa usapin ng legislated wage hike na itanong na rin yan sa palasyo kanina, ang sabi ni Yuse Castro, patuloy naman daw na pag-aaralan niya ng Pangulo. Julie, yung planong isa publiko at gawing transparent ang BICAM deliberations sa budget, suportado ba ng Malacanang? Pops, iginagalang o nirerespeto daw ng palasyo yung independence ng Kongreso at yung mga ganitong uri naman daw ng government transaction, mainam nga daw na naisa sa publiko para maging transparent sa bawat galaw ng pamahalaan. Julie, may sinabi bang dahilan ng palasyo bakit pinalitan si BOC Commissioner Bienvenido Rubio? Pops, inanunsyo nga kanina ng palasyo na 6 actually yung natanggal sa BOC. Bukod kay Rubio, meron pa daw 5 other officials. Yung ilan sa kanila, Pops, Deputy Commissioner at Collector at Director. Hindi pa natin nakukuha kung sino-sino yung mga yan. So natanong na rin, ano ba yung dahilan sa pagkakatanggal sa kanya or kay Rubio kung underperform ba or nakulangan ng Pangulo sa naging performance ni Rubio. Hindi rin daw yan masasabing ganyan ng palasyo. Pero ang sinabi ni Yuse Claire, ano man daw, yung naging dahilan ng Pangulo, malamang ay patungkol pa rin daw yan sa ikagaganda ng serbisyo ng ahensya. Julie, ngayong araw nagpunta si PBBM sa anibersaryo ng Philippine Air Force. Anong naging mensahe niya dyan? Yes, kanina umaga nga, Pops, pinangunahan ni Pangulong Bongbong Marcos yung anibersaryo ng Philippine Air Force at doon na muli sinabi niya yung suporta ng administrasyon para sa PAF. Bukod doon sa pagbibigay ng tulong sa mga personnel, ay yung pagtitiyak ng mga modernong equipment para sa kanila. Bukod naman dyan, Pops, inulit ng Pangulo na may kasangga yung Philippine Air Force sa administrasyon, lalo't sila naman kasi yung inaasahan ng pamahalaan at ng taong bayan, hindi lang sa pagtatanggol o sa pagdepensa ng teritoryo natin, pero lalong-lalo na raw sa mga humanitarian efforts o sa panahon ng sakuna, una daw na tumutulong yung Philippine Air Force. Julie, may update na ba sa ginawang investigasyon ng Local Water Utilities Administration sa Prime Water? Kailan lang ang Pangulo ang nag-utos ng investigasyon sa mga lugar na walang tubig? Pops, kung maalala natin, nag-ugat yung investigasyon nung umikot ang Pangulo sa 2 eskwelahan sa Bulacan. Doon nga napag-alaman na walang maayos na supply ng tubig kaya madudumi yung palikuran doon sa eskwelahang naikot ng Pangulo. Kaya't sinabi niya na tingnan yung serbisyo para sa water supply at doon nga nalaman na may kakulangan. Kaya't agad na iniutos yung investigasyon at kanina natanggap na ng Office of the President yung report kahapon and pag-aaralan daw yan. At kung ano man daw yung magiging susunod na hakbang, ititiyakin na may legal action alinsunod sa resulta ng report. Maraming salamat, Mobile Journal Julie Baiza.